Hello po! Good day! Kamusta po kayo mga kapwa ko kamag-aral ng Mangaldan National High School? Naway po sana sulit na sulit po ninyo ang inyong pong bakasyon. So narito po tayo muli sa ating paaralan upang simulan po ulit ang ating pag-aaral. Upang simulan ulit ang panibagong baitang para po ipagpatuloy ang ating kinabukasan. So, ako po si Mark Raven C. Flores, ang inyo pong Unified GOF President or Unified Guidance Office Family President. So, narito po ako upang i-discuss po sa inyo ang safety guide po ng ating paaralan ng Mangaldan National High School na na-adapt po sa St. Louis University Safety Kit. And then, pinasasalamatan ko rin po ang ating pong mga kapwa kamag-aral na makikinig po sa ating pong discussion na safety guide ng ating paaralan ng Mangaldan National High School. Hanggat maaari, isang paalala lang po mga kapwa ko kamag-aral, maglabas po tayo sana ng ating pong mga ballpen at papel para po magsulat po tayo sa ating pong mga bawat i-discuss. At ganoon na rin po, pinasasalamatan ko rin po ang ating pong mga pinakamamahal na guro, mga masisipag, mga matulungin at mapagmahal na guro. So palakpakan natin sila mga minamahal po mga kamag-aral. Dahil narito ulit sila para tayo po ay turuan para sa ating pong kinabukasan. And ganoon na rin po, pinasasalamatan ko rin po ang ating pong punong guro at pinakamamahal na purong guro ng ating pong paaralan ng Mangaldan National High School. Wala nang iba kundi po ang ating principal na si Sir Eduardo Castillo. Yan. So pinasasalamatan ko rin po, idudugtong ko po ang aking pagpapasalamat sa ating pong dalawang guidance counselors na si Ma'am Vena Biagdan, guidance counselor 3 po ng ating paaralan ng Mangaldan National High School, at si Ma'am Melissa Vigia, ang ating pong guidance counselor 1 ng ating pong paaralan ng Mangaldan National High School. So, mga minamahal kong kamag-aral, ready na ba kayo? So, let's start our discussion. Tara na po! So, ang mapag-uusapan po natin ngayon ay safety guide. So, meaning po ng safety guide, it's self-guide, kumbaga ginagabayan po niya tayo para maging protected at para tayo ay safe na safe. Kaya nga po safety guide kasi tinuturuan tayo o ginagabayan tayo para maging safe or protected sa lahat ng bagay. So, next po, nandyan po, makikita po natin ang safety in numbers. So, mapapansin po ninyo dyan, ay meron po tayong 5 safety numbers. So, means to say, meron po tayong 5 mapag-uusapan. So, pansin nyo po yung number 1. So, ano pong ginagawa yung number 1? At ganoon din po sa number 2, although number 3, number 4, and number 5. So, narito po ang 5 safety tips na atin pong pag-uusapan. So, una na riyan po ay ang number 1 safety tip, ay walking. So, sabi po dyan sa walking, if possible, walk in groups or with someone you know. So, dapat, kung maaari, pag naglalakad po tayo inside or outside our school, dapat meron po tayong mga kasama. Kumbaga, kapag naglalakad tayo, meron tayong mga kasamang grupo or lalong-lalo kung kasama natin ating mga magulang, ay mas maganda para alam natin tayo ay safe na safe. So, kailangan po natin ng may kasama para in case in emergency na meron pang mangyari sa atin sa daan, ay meron po tayong mapaghingian ng tulong. So, next po, number 2. Walk in well-lit space, avoid shortcut and choke points, dark alleyways. So, means to say po, maglakad po tayo sa mga mayroon pong espasyo at alam po nating malayo po sa dinadaanan ng mga sasakyan para po maiwasan po natin ang disgrasya. So, pag sinabi pong dumaan po tayo ng pedestrian lane, doon po tayo dumaan para tayo po ay safe. Pag sinabi pong dito po tayo dumaan sa may gilid, doon po tayo dumaan para safe na safe tayo. So, matuto po nating sundin ang ating pong mga otoridad o ating mga authorities sa ating
bayan ng Mangaldan or sa ating mga school, lalong-lalo na di pa sa pagpasok po natin sa school, makikita po natin na meron po tayong pedestrian lane. So, dapat dun po tayo dumaan at huwag po tayong dadaan-daan sa mga alam nating merong avoid or nakakadisgrasya. So, umiwas po tayo sa mga ganyan para tayo po ay safe na safe. Okay po? So, next po, be situationally aware. So, sabi dyan, no, dapat alamin mo kung saan ang police station, help desk, and avoid areas that are known to be suspicious or dangerous. So, punta po tayo dun sa be situationally aware. So, means to say po dyan, maging aware po tayo sa lahat ng bagay. So, kung meron man pong nangyari or suspicious or dangerous, so dapat po alam po natin kung saan po ang police station, BFP, at kung ano pang mga authority na pwede po nating hingian ng tulong, lalong-lalo na kung may disgrasya, emergency o sakuna. So, dapat maging aware po tayo sa lahat ng bagay at maging alerto. So, next po. Number 4. Inform your parents, guardian, or a trusted friend of your whereabouts. If possible, have an accountability body to do this with. So, means to say, accountability body po, ito po yung mapagkakatiwalaan na kasama po natin sa paglalakad. So, dapat po, ini-inform natin yung mga taong mapagkakatiwalaan natin. So, sino-sino po ba ang mga taong mapagkakatiwalaan natin? Ang ating mga magulang, ang ating mga trusted na kaibigan, at ang ating mga guro. So, pwede po tayong mag-inform kay ma'am and sir o kay teacher na sabi po ninyo na kayo po ay nakauwi ng maayos. And then, ganun na rin po. Dapat i-inform din po natin unang-una ang ating mga magulang. Dapat kailangan updated sila lagi. Para at least kung tayo man po ay magabihan, ay alam po nila kung saan po tayo nanggaling. So, dapat matutong magpaalam at mag-update lagi kay magulang. And pangalawa, mag-update po lagi kay teacher. If in case na nagkaroon po ng activity sa school at kayo po ay nagabihan, magpaalam po kayo kay teacher na kayo po ay nakauwi ng maayos sa inyo pong bahay para po hindi rin po mag-aalala ang ating mga guro. So next, number 5. Hide your valuables materials or keep them close to your body. So, means to say, valuables, ito po yung mga gamit na importante sa ating pangangailangan. So, ito po yung mga cellphones, mga pera, wallet, ATM, personal information, etc. So, dapat tinatago po natin yan sa ating mga bags. So, dapat alam po natin kung saan natin nilalagay ang mga importanteng bagay, ang mga bagay na ito. Para at least, maiwasan natin ma-misplace. Kasi minsan pag naglalakad tayo at saka kung saan-saan natin binubulsa, saan natin nilalagay sa parte ng katawan natin, sa paglalakad natin, nahulog yung cellphone, nahulog yung pitaka, nahulog yung pera natin, nahulog yung mga napaka-importanting materials natin, ay hindi na natin alam dahil nailagay natin na kung saan-saan sa ating katawan, nahulog dahil po sa ating paglalakad. So, dapat iniiwasan po natin yung mga ganyang bagay, mga adiko. Ano po? So, dapat i-keep po ninyo lagi yung mga importanteng valuables materials na dapat ilagay po ninyo ito sa tamang lalagyanan or sa inyo pong mga bag para hindi nyo po ito ma-misplace. Okay po? So, next, it's better to carry only a small amount of money. Divide money and ATM cards between 2 or 3 packets or bags. So, napaka-importante po ito. I-share ko lang po, pag tayo po ay naglalakad, dapat po hindi po malaki ang pera na ating binibitbit. So, dapat iniiwan po natin sa bahay yung mga malalaking pera po natin. So, magdala lang po tayo ng small amount of money. Kumbaga, small amount of money kung pwedeng pampamasahe, pangkain po natin. Kung yung kumbaga, kung ano yung mga binibili nyo, dapat yun lang. Yun lang yung mga perang dadalhin ninyo. Kung ano yung mga importante
'di ba? Yung mga importanteng gagawin ninyo sa pera ninyo, okay po? So dapat small amount of money lang po ang dadalhin natin tuwing tayo po ay naglalakad. Para at least if in case na nagkaroon man ng misplace, kunwari nakahulog ka ng pera, edi alam mo ng small amount, so hindi ka nakakabahan. Kasi kung big amount yan, syempre kakabahan ka pa rin, di ba? Kahit na small amount, di ba? Kaya lagi nating tatandaan, kung nagdadala man tayo ng mga pera natin, dapat make sure natin na ito po ay nakalagay sa mga safe place ng ating mga bulsa at ng ating mga bags. Okay po? Malinaw po ba? So next po, mga minamahal kong mga kamag-aral, ito po yung next. If a driver pulls alongside to ask for directions, do not approach the vehicle. A common criminal technique is to ask a potential victim to come closer to look at a map. So, kung meron man po sa isang senaryo na nagtanong po sa inyo na isang driver at dinatanong sa inyo kung saan po yung daan, please, wag po kayong sasagot. Dahil hindi naman po tayo otoridad para ibigay yung tamang mapa. Dahil ang iniingatan din natin dito mamaya, kung ano-ano na yung mga tinatanong sa atin, kung saan ang bahay natin, kung saan si ganito, kung saan si ganyan, di ba? So iniingatan din natin ang ating sarili. Kinikip natin ang ating sarili sa danger. So, dapat iwasan po ninyo yung mga ganyang tao, kundi ipag-alam nyo na lang po sila. Sabihin nyo na lang po sa kanila na magsabi na lang po sila sa mga otoridad para hanapin yung location na yun. Okay po? So, malinaw? So, next, always bring an everyday carry EDC kit. So, everyday carry kit. So, sabi dyan, sa what should be in my everyday carry kit. So, ano nga ba yung everyday carry kit? So, everyday carry kit, ito po yung mga pang-araw-araw na dinadala po natin. Papuntang school, papuntang bahay, pauwi ng bahay, papunta sa bahay ng kaklase dahil may projects, at kung saan man kayo pwedeng pumunta. So, dapat kailangan po natin magdala ng EDC kit. So, unang-una na riyan, dapat nating dinadala dahil mahalaga po lahat ng nilalaman ng EDC kit. Okay po? So, explain po natin. Unang-una na riyan, ang dapat nating dalhin sa ating EDC kit ay yung bottle of water. So, bakit kailangan natin ng bottle of water? Para at least habang tayo naglalakad at tayo nauhaw, pwede po tayong uminom ng tubig at mahiwasan po natin ang dehydration. At kung alam nating mainit, syempre magdala pa rin tayo ng tubig dahil iniiwasan nga natin ang dehydration. Okay po? So, next, energy bars. So, ito po yung energy bars. So, energy bars means to say, ito po yung mga pagkain na nakakapag-energize po sa atin. So, means to say, ito po yung pampa-energy na pagkain. Mga tinapay, mga oats, etc. So, dapat magdala din po tayo ng pagkain para at least pag tayo naglalakad at tayo po ay nagugutom, meron po tayong nakakain sa daan. Okay po? So, next, first aid kit. So, kaya nga first aid kit, unang panlunas. So, dapat meron din tayo niyan sa ating EDC kit. Kasi if in case po na nagkaroon po ng emergency, may nangyari po sa inyo sa daan, pwede nyo pong gamitin yung mga first aid kit ninyo. So, pwede po tayong magdala ng medicine, yung mga importante nandyan sa first aid kit, mga gloves, gauge, yung mga importante kunwari nasugat tayo, meron man tayong linis ng ating mga sugat at kung ano pang mga importanteng medical na dapat nandyan sa ating first aid kit. Okay po? So next, flashlight. Napakahalaga po talaga ng flashlight, mga minamahal kong kamag-aral. Dahil po ang flashlight po, pag tayo po ay naglalakad ay pinaka-importante yan, lalong-lalo na po pag tayo po ay nagabihan sa pag-uwi. So need natin ng flashlight. Dahil pag tayo po ay nagabihan sa pag-uwi, meron po tayong ilaw sa mga madidilim na lugar. Kasi kung hindi po tayo magdadala ng flashlight at dumaan po tayo sa madilim na lugar, pwede po tayong disgrasya. Kasi hindi natin alam kung may suspicious person dyan, di ba? Hindi natin alam kung merong loko-lokong tao dyan. Nasa dilim ka pa naman. So, dapat kailangan mo ng ilaw para at least alam mong safe
yung mga dinadaanan mo. Okay po? So next, whistle. So bakit kaya napaka-importante ng whistle? So whistle po ay napakahalaga. Bakit po? Dahil ang whistle ay nakakatulong, lalong-lalo na sa panahon ng sakuna, panahon man ng tagbaha, panahon man ng taglindol, at panahon din po ng emergency. Doon din mong gamitin yung whistle mo. So you can use your whistle para at least marinig nila na merong humihingi ng tulong. So ang pag-whistle po ay paghingi po ng tulong. So yun po ang meaning ng whistle kung bakit napakahalaga ito sa ating idisikit. Okay po? So next, ID card. So mahalaga po yung ID card sapagkat nandyan po lahat ng emergency contact details po natin. Our personal information. So dapat meron tayong dadalang ID card dahil if in case in emergency may nangyari man sa atin sa daan. So pwedeng magamit tong ID card, lalong-lalo na kung nadisgrasya tayo sa ibang lugar, 'di ba? So pwede nating ibigay sa mga otoridad yung ating ID card at para tawagan kung sino yung mga emergency contact natin na nandun. For example, si mama at papa mo, ang iyong mga magulang, ang iyong nanay at tatay, ang iyong guro, at yung mga mahalagang tao sa'yo na nariyan para tumulong sa'yo. Okay po? So kailangan natin ng ID card, kaya dapat po isuot po natin lagi ang ating ID card, lalong-lalo na po sa ating mga kapwa kamag-aral nyo. So napakahalaga ng isang ID card or ng isang personal card information mo. Okay po? So next po, pangalawa na po tayo. Driving, biking, and parking. So sino-sino po rito yung mga estudyante na meron pong bike, motor, or kotse? So, very good. So, dapat meron po tayong mga lisensya. So, paggagamit tayo ng motor, bike, kotse, or kung ano pang mga transportation man yan, dapat po meron po tayong license. So, nandyan po, unang-una, watch your surroundings. So, if any suspicious person approach you or your car, bike, blow your horn or press the emergency button. So, kung meron mang taong suspicious person na ina-approach ka at kung may gusto siyang gawing mali sa bike mo or sa motorcycle or sa sasakyan mo, i-blow mo yung emergency button mo or yung pag-blow ng horn. Kasi ang pag-blow ng horn means to say, nangangailangan ka rin po ng tulong para dun sa suspicious person na yon. Okay po? So next, lock doors and roll up windows. Do not linger in the parking lot. So, dapat po nakalock po laging ating mga doors, mga windows. Lalong-lalo na po kung sino po yung may mga bike at may mga motorcycle dito or may mga motor single na sasakyan. So, dapat po lagi po nating kinakandado yung ating mga bike kapag tayo nag-parking. Hindi yung parang nilagay mo lang dyan at hindi mo na kinakandado. Kasi kung meron mang suspicious person, ay nanakawin niya yung bike ninyo kung walang padlock. Okay? Ganon din sa motor. Kung merong any suspicious person na nakita yung motor mo na hindi po nakalock, ay pwede po yan nakawin ng isang suspicious person. So, dapat nating ipadlock po lagi yan. Lalong-lalo na po sa ating pong mga guro na meron pong mga sasakyan. So, at sa ating pong mga guro, dapat din po nating isara ng maigi at i-check po natin lagi ang ating mga windows ng ating sasakyan para po hindi po tayo manakawan. Okay po? The next, do not offer a ride to strangers. Napaka-importante po ito mga ading ko, mga kapwa ko kamag-aral. So, huwag tayong mag-offer ng pag-ride sa isang taong hindi po natin kakilala. Hindi porket maganda si kuya o si ate, ay nahumaling ka na sa kagandahan at kagwapuhan, isinakay mo siya sa motor mo or sa bike mo, hindi mo alam suspicious person pala siya, tinutukan ka ng deadly weapons. Dahil gusto niyang, kumbaga, nakawan ka niya, kung ano pa yung gusto niyang gawing mali sa'yo, di ba? So, dapat huwag tayong mag-offer, lalo na sa mga taong hindi po natin kilala. Okay po? So next, inform your parents, guardians, or a trusted friend of your intended destination and update them once you arrive. So, napaka-importante po yan, mga minamahal ko kabag-aral. So, like I said kanina,
update your parents para po alam po nila at hindi po sila nag-aalala. Alam po nila kung saan po tayo nagpunta or alam po nila kung nasaan na po tayong lugar at alam po nila na kung saan tayo nanggaling. Okay po? Para alam nila, mga minamahal kong kamag-aral, na pag tayo nagabihan, diba, hindi po sila magagalit dahil in-update mo sila. Dahil pag in-update po ang ating mga magulang, hindi na po sila nag-aalala dahil nag-update po tayo or nag-chat man tayo po sa kanila. Okay po? So next, when parking, avoid parking next to large bushes, shrubs, and park in well space. So pag nagpa-park po tayo, dapat po, lalong-lalo na po sa may motor, may mga bike, and may mga kotse po dyan. So pag alam po na natin na yung parking lot po natin ay punong-puno, humanap na lang po tayo ng other parking na pwedeng pagparkingan po ng ating bike, motor, and kotse or cars. Kasi minsan ang nangyayari, basta insuk-suk nyo laman, basta pag pinasok nyo lang doon, wala na. Pinark nyo lang ng basta-basta, ay alam mo ng double parking, pinark mo pa rin, di ba? So dapat matuto tayong mag-park, okay? Matuto tayong mag-park ng tama. Okay po? Para at least pag alis ng mga sasakyan, maayos din po ang pag-alis po nila sa parking lot na iyon. Okay po? So next, do not leave packages or bags visible in a parked car. So napaka-importante ito, lalo-lalo po sa may mga motor at may mga bikes. Wag po tayong maglilib ng mga valuable things sa ating pong mga vehicles. Lalo-lalo na po sa may mga bike, yung mga helmet po ninyo. At ganoon na rin po sa mga may motor na single. Yung mga helmets po ninyo, mga ading ko. Wag po tayong mag-iiwan, okay po, na mga gamit na importante doon. Okay? Dahil yung mga importanteng gamit na yan ay gagamitin at kakailanganin natin. So dapat wag nating iiwanan, kundi dalhin natin ito. Pag-alis man natin dun sa ating vehicle o sa ating sasakyan. So dapat alam po natin na nadala po natin yung mga mahalaga na kagamitan at wag po tayong mag-iiwan sa ating mga sasakyan. So next, ride on well-lit, paved roads, and if possible, bike paths. Ito po yung pinaka-importante. Pag sinabi po nilang, dun po tayo sa motorcycle lane, dun po ang motorcycle lane. Pag sinabi pong bike lane, dun po tayo sa bike lane. Okay po? Matuto po tayong sumunod sa ating nakakataas na mga otoridad na nagpapatupad ng batas trapiko. Okay po? So pag sinabi po nilang dito tayo dumaan, dun po tayo dumaan. Pag alam nyo na pong bawal, huwag nyo pong dadaanan para at least maiwasan po natin ang disgrasya. So next, ride with others, wear helmet and other reflective clothes. So carry your EDC kit. So therefore, pag tayo po'y makikisakay sa iba at alam po nating single yung sasakyan natin na motor or bike man yung sasakyan natin, dapat alam po natin meron tayong mga protective gear o mga protective reflective clothes. So lalo-lalo ng mga helmet, gloves, 'di ba? Para at least safe na safe po tayo na uuwi at darating. Okay po? And the next, report suspicious activity. Kung meron man po kayo nakitang suspicious activity sa daan o sa loob man po ng ating paaralan, dapat meron po tayong mga hotline ng mga emergency hotlines ng atin pong bayan ng Mangaldan. Kung kahit saan, basta importante, alam mo yung mga hotline ng police station, dapat meron po tayo lagi yun sa ating mga cellphone. Para at least kung meron pong suspicious activity, pwede po natin i-report doon para matulungan po ng ating mga otoridad yung nangangailangan po ng tulong sa, kunwari, sa disgrasya, sa emergency man po yan. Okay po? So, pangatlo, ito po yung pinaka-importante po sa lahat. Okay po? Ang ating 3 tip na kung saan ay ang social media. Bakit po napakahalaga ng social media? Kaya nga po social kasi lahat po ay nakakabasa, lahat po ay nakakakita. Okay po? So, unang-una dyan na safety tips na dapat nating sundin sa ating social media ay tighten your privacy settings. Napaka-importante po yan na i-private po natin, i-privacy po natin yung ating mga settings. Dahil iniiwasan po natin dyan yung mga taong scammer. Kasi pag nakita nilang nakapublic yung privacy settings mo, makikita na nila kung ano yung mga personal information mo. So, pwede na po silang mag-text or kung ano-anong hingiin nila sa inyo, kung ano-ano yung mga threatening
na gagawin nila sa inyo through social media. Diba? So, dapat kailangan nating i-privacy setting yung mga yan. Okay po? So, next, beware of friending or following strangers. As much as possible, limit your friends, followers list to people you actually know. So, napaka-importante din po ito. So, porket maganda si kuya, porket maganda si ate, porket maganda si ganto, porket maganda si ganyan, alam mong stranger, hindi mo naman po kakilala, ay i-preference confirm mo na po siya. Hindi po ganoon. So, dapat kilalanin mo muna yung isang tao bago mo i-confirm. Limit your friends or followers. Dapat ang mga pinag-friends mo lang ay yung mga kakilala mo, yung mga taong trusted people na alam mo. So, dapat kailangan nating i-limit yung mga friend and followers natin sa ating social media. So, next, do not share personal information, especially your address, to people you just met. Napaka-importante po ito. Wag na wag po tayong mag-share ng personal information natin. Kahit na po sa mga taong kakilala natin. Wag na wag na wag na wag na wag. Pinagbabawal po yan. Kaya nga po sinabing personal and privacy information dahil sa'yo lang po yan. Hindi po yan ibinibigay sa iba. Okay po? So, lalong-lalo yung mga address ninyo, huwag niyo ibigay yung mga address ninyo. Kasi kung alam yung suspicious person yung isang taong pinagsabihan nyo ng address ninyo, baka kung anong gawin nila sa inyo pagdating po ninyo ng bahay. So, dapat, huwag po tayong mag-share ng ating mga personal information. Okay po? So, next. Validate news on your feed. Learn how to fact-check, be cautious, but do not share unfounded news immediately as it may cause other panic. So, next, importante ito, napakahalaga. So, means to say, wag na wag po tayo mag-share ng mga fake news. Kung alam na nating fake news yung posting na yon, bakit natin paniniwalaan? Bakit pa natin ikakalat sa social media? Diba? Iniiwasan natin dyan para hindi po tayo ma-bash o mabully o ma-cyberbully ng iba. Okay po? So, dapat alam natin sa sarili natin na tama at merong mga document na nandun na nagpapatunay na tama yung pinagpo-post po ninyo. Matuto po tayong maghanap ng tamang news at wag sa fake news. Okay po? Next. The last one of social media is be careful of what you post. What goes online will stay online. Okay po? So, ito lang po masasabi ko sa inyo sa social media sa pag-careful, okay, sa pagpo-post. Unang-una na riyan, mga minamahal kong kamag-aral, think before you click. Isipin mo muna kung tama yung pinopost mo. Isipin mo muna kung walang tao na makakaapekto sa pinopost mo. Isipin mo na lagi kung alam mo yung pinopost mo ay tama at walang nasasagasaang tao. Okay? So be careful always sa mga pinagpo-post ninyo. Hindi porket uso, hindi porket ganito ganyan, alalahanin po ninyo, social media po yan. So lahat po nakakakita, nakakabasa. So dapat be careful, alamin mo muna kung tama ang iyong pinagpo-post. Think before you click. Okay po? So next, tayo na po'y dumako sa ating pang-apat na tip, ang public transportation. So sabi diyan, as much as possible, avoid traveling alone. Travel with a companion who has similar route. So lagi nating tatandaan, lalong-lalo na yung mga estudyante nag-jeep, yung mga nagmo-motor, at kung ano pa yung mga sinasakyan nila papunta sa kanilang mga tahanan. So dapat, as much as possible, mga minamahal kong kamag-aral, kung kayo man po ay magta-travel na mag-isa, dapat meron po pa rin kayong mga kasama. Kunwari, kabaranggayan mo, kasi nga parehas kayo ng ruta, so sasabayan mo na lang siya para at least safe na safe kang darating. Kasi hindi natin alam kung ang yung sinakyan nating driver ay suspicious po, ay baka po kung tayo po'y mag-isa, baka po kung ano pa pong mangyari po sa atin. So, iniiwasan po natin yan. Okay po? So, dapat meron po tayong kasama na similar kayo ng ruta. Okay po? Next, stay awake and stay alert. So, maging gising po tayo lagi at maging alerto. Pag tayo po ay nasa jeep, wag na wag pong patulog-tulog. Dahil po pag tayo po ay patulog-tulog sa jeep, sabi mo, taga-embarkadero ka, nalagpasan mo na, nasa Manawag ka na dahil sa sobrang
sobrang ganda na ng tulog mo, di ba? So, dapat stay awake. Awake tayo, kumbaga gising na gising at alerto tayo. At iniiwasan din natin yan, baka meron yung mga taong magnanakaw, nakatulog tayo, hindi tayo stay awake. So, merong suspicious person na nagnakaw ng mga gamit natin. Dahil sa sobrang tulog natin, hindi na natin nararamdaman, di ba? So, dapat stay awake and stay alert. Okay po? So, next, hold your bags on your lap or under your arm. So, hold your bags, dapat nasa lap po yan under your arm. Dapat nakayakap yan lagi. Okay po? Huwag natin ilagay sa likod, huwag natin ilagay sa gilid kasi kung may suspicious person po na nating nasa likod, nasa ating gilid ng sasakyan, ng ating public transportation na ating sinasakyan, so pwede po tayong manakawan. So dapat iwasan po natin yan. So dapat ilagay po natin sa gitna para at least bantay sarado po natin ang ating mga bags. Okay po? Next, inform your parents and guardians, trusted friends. So ito po yung like as sinasabi kanina, dapat i-update natin sila pag tayo naman po ay nakarating or nakarating man sa school at nakauwi man po ng bahay. So, always update your parents. Okay po? So, next, explore and download Life 360 app and other live location messenger apps. Napaka-importante po ng mga Life 360 app and other live location messenger apps. Kasi po, pag tayo man po ay kumbaga nag-jeep tayo, di ba po? Dahil meron tayong gustong puntahan na lugar at hindi po natin masyadong alam. So, nag-jeep tayo dahil ang jeep, nag-guide din yan kung saan tayo pupunta. Pero kung hindi ka sigurado dun sa mga pupuntahan mo lugar at nakasakay ka sa public transportation, pwede mo namang gamitin yung mga apps like 360 app, live location, para at least alam mo kung saan ka pupunta at para hindi ka mawala. Okay po? So, next. Be aware and as much possible, check for taxi or jeepney verification files. They are usually placed in front near the driver. So, dapat maging aware tayo sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa as much possible, lalong-lalo na dito. Okay po? So, lagi nating i-check yung mga name ng taxi driver, yung mga plate number ng sinakyan natin, ng mga jeep, ng mga motorcycle, taxi, or etc. So, dapat chine-check po natin yan. Okay po? Dahil if in case po na may maiwan po tayo na gamit dun po sa ating sinakyan, pwede po nating i-report yan at matawagan po yung sasakyan at para maisauli po yung gamit na naiwan po ninyo sa kanilang sasakyan. Okay po? So, next, inform your parents or a trusted friend of the license plate number of the vehicle you are in. So, ganun din po, dapat i-inform din natin ating mga parents, okay? Yung mga plate number ng ating mga sinasakyan dahil kasi minsan nag-aalala na ating mga magulang So minsan paisa-isa na lang ang jeep. So minsan nasa harapan na sila ng kalsada, naghihintay na lang sa atin. So dapat sabihin natin yung mga plate number para at least kung alam na nilang plate number na nating daraan, at least di ba? Hindi na nag-aalala ang iyong mga magulang dahil nariyan po kayo na dumating at safe na safe po kayo naka-uwi ng bahay. So next, before leaving the public transport, see to it that you have all your valuables. So dapat bago po kayo umalis sa public transportation, not only in public transportation, kundi ganun rin po sa inyong mga bahay, paaralan. Okay po, bago kayo umalis sa paaralan, bahay, o sa mga public transportation na inyo pong sinasakyan, always check bago kayo umalis. Always check your valuable things. I-check nyo po lagi yung mga importanteng kagamitan po ninyo. Okay po? Para po wala po tayong ma-misplace o wala po tayong maiwan na gamit. So, dapat alerto tayong i-check lagi yung mga yan. Huwag kang aalis kung hindi mo pa na-check yung mga upuan mo na sinakyan mo. Okay? So, next, leave any public transport that feels uncomfortable, threatening. So, napaka-importante nito. So, kung alam mo na yung sinakyan mong public transportation ay nafe-feel mo na uncomfortable ka na and then merong threatening, so ang gagawin mo, iwanan mo na lang. Okay? Kahit na hindi ka nakauwi ng bahay, iwanan mo na lang kaysa naman mapahamak ka. Di ba po? So, pagkatapos nun, lastly, report an incidents to the driver or to pertinent official like the police. Okay po? So, kung alam mo nang may threatening at hindi ka comfortable, pumunta ka na lang po sa police station at isumbong yung driver na yon. Okay? Para at least, ikaw po ay safe lagi at nakakaiwas po sa mga bagay na nakakadisgrasya o nakakapahamak. Okay?
Okay po? So next, the lastly, ay ang panglima po ay at home in buildings. Ito po yung panglimang tip po natin. So unang-una po dyan na dapat sana natin sundin ay be situationally aware no the nearest security guards, that's emergency exits, and avoid areas that are known to be suspicious or dangerous. So dapat alam po natin, lalo-lalo pag pumunta tayo ng mga malls, mga buildings, so dapat alam natin kung saan ang exit, alam natin kung saan si manong guard, para in case emergency, alam na natin kung saan tayo pupunta. Alam natin kung saan tayo pupunta para maging safety. Okay? Next, stand near the controls inside the elevator. So, alam mo dapat naka-stand ka lagi sa inside ng elevator. Kasi minsan meron yung mga taong suspicious person na loko-loko po. So, ang ginagawa, loko-loko sila, nagpindot ka ng number 5, binaba nila, number 4, tapos meron pa silang gustong gawing balak sa'yo, di ba? Gustong maling balakin silang mali sa'yo, di ba? So, dapat naka-stand ka lagi sa mga controllers. Okay? So, next. Hold your valuable close to your body. Do not display them. So, yun. Pag tayo po ay nasa building, so nasa mall, o kung saan man tayo, dapat naka-hold pa rin yung mga valuable things na yan. At hindi po naka-close sa iyong mga katawan. So, next. When at home, double check if you lock your doors. So, pag uwi po ninyo ng bahay, pag kayo na po ay matutulog na po, check nyo po lagi ang kwarto, check nyo po lagi ang iyong doors, check nyo po lagi ang iyong mga bintana. So, bakit kailangan natin i-check itong mga ito para maiwasan natin ang mga taong suspicious person na yan? Kasi, kung hindi po nakalak ang isang bahay, pwede po nilang pasukan yan at kung ano pang balakin nila sa atin na mali. So, pwede tayong nakawan, pwede tayong baka meron ang gusto nilang gawin sa atin, di ba? So, dapat alam natin nakasarado lagi. Double check nyo lagi ang iyong mga bahay bago man po kayo matulog at umalis man ng bahay. Next! Report an incidents or suspicious activity. So, like I said kanina, dapat meron po tayong mga emergency ng ating mga authority para if in case in emergency, meron po tayong matawagan ng saklolo o tulong. Next! Prepare emergency grab and go bag. So, ano nga ba ang emergency grab and go bag? So, emergency grab and go bag po, yan po yung mga importante na dapat na nakaprepare sa ating mga bahay. So, what should be in my emergency grab go bag? Una dyan, food and water kit. So, nariyan po, drinking water, ready-to-eat food, manual can opener, eating utensils. Next, survival kit. Blanket, sleeping bag, cloth chest, rain gear, umbrella, sleepers, mats, mosquito net, trash bags. Okay po? Next, emergency tools. So, heavy work gloves, candles, matches, batteries, permanent marker, pen and paper, multi-purpose tool, duct tape, scissors, or pocket knife. Okay po? So, next, hygiene kit. Tissue and hand sanitizer, sanitary supplies, hot soap, bath soap, toothbrush, toothpaste, shampoo, surgical mask, and etc. na alam nating hygiene kit po natin. Okay po? Escape kit. Ito po yung mga rope, mga tali, mga mapa, mga tools, crowbar, hammer, nails, and wrench. Okay po? Next, and the last one, sa ating emergency grab and go bag na napaka-importante, yung mga documents, money, and sealed plastic envelope. So, napakahalaga po na nariyan po sa emergency grab and go bag po lahat ng mga ito, lalo-lalo na yung mga document po ninyo. Kasi yung mga document, nandyan yung mga personal data ninyo, mga biodata ninyo, or mga ID ninyo, di ba? So, dapat nakalagay na yan lagi sa emergency grab and go bag natin. Kasi, if in case, kung may nangyari mang sakuna, naka-prepare na kayo. Hindi yung nandyan na yung sakuna, saka ka lang maglalagay ng emergency grab and go bag mo. Okay? So, dapat isipin po natin lagi, wala man o meron mang sakuna, dapat meron po tayong emergency grab and go bag. Okay po? So, next slide, nandyan po yung ating mga municipal hotlines. So, nanggaling po ito sa ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO. So, pwede po nating picturean iyan. So, napakahalaga po iyan. So, dapat picturean natin yan para at least meron po tayong mga hotlines pag tayo po ay may kailangan na emergency. So, nandiyan po yung mga emergency hotlines natin, ang mga MDRRMO, MHO, PNP, MSWD, BFP, Senpelco, Red Cross, MTRG, and Engineering, and etc. pa. So, pwede nating picturean yan para at least if in case na emergency, meron po tayong matawagan at
If in case na mayroon po tayong i-report, meron po tayong matawagan at meron po tayong mapaghihingaan po ng tulong. So next. So sabi dyan, be a hard target. Sawi. Di ba meaning ng sawi? Pag sinabi mong sawi, S-A-W-I. So sa akin pero, ang sawi po natin ay S-A-U-I. So sabi dyan, letter S, safe habits. Ba't kailangan natin ng safe habit? Para ma-develop ang ating safety habits to support and knowledgeable about your institution or the country's safe and security policies. Take note of the tips above and make them all your habit. Okay, so dapat maging habit natin ang safety. Dahil pag hindi natin habit ang pagsisafe, lagi po tayong mapapahamak. Okay, dapat maging habit po natin ang safety. Okay, next. Letter A, aware. So means to say aware, be alert to your surroundings and maintain situationally awareness. So, dapat aware ka. So, aware na aware ka, alert na alert ka, awake na awake ka, di ba? Kasi mas maganda ning alerto at aware. Kasi pag may nangyaring emergency, pag may nangyaring disgrasya, pag may nangyaring kung ano-ano pang kapahamakan man yan, alam na natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Dahil aware na tayo di ba? So, next. Unpredictable. Vary your routine but be cautious. Means to say, predictable, be vigilant, keeping careful always. Okay? So, keeping careful always, mga minamahal kong mga mag-aaral. So, dapat maging vigilant tayo dahil dapat alam natin na tayo ay keep safe. So, dapat maging careful tayo sa lahat ng bagay. Kung alam na natin nakakadisgrasya, wag na po natin gagawin. Okay? So, next, letter I. Inaccessible. So, travel and walk with companions, avoid suspicious and dangerous areas, be wary of your surroundings, and keep your safety kits always with you. Okay? So, therefore, dapat maging inaccessible tayo, maging accessible tayo sa lahat ng bagay para ma-access natin yung mga safety kits na dapat nasa atin na. Okay? So, nandyan po, magkakaroon po tayo ngayon ng evaluation. Like I said kanina, dapat po kayo po ay nagsulat para mayroon po kayong idea sa inyo pong mga isasagot sa atin pong evaluation. So, number 1. Mababasa po natin dyan sa ating screen. Number 1, what is safety tips is this? If possible, work in groups or with someone you know. Letter A, social media. Letter B, public transportation. Letter C, walking. So, next, number 2, questions. So, what safety tip is this? Tighten your privacy settings. Letter A, social media. Letter B, public transportation. Letter C, walking. So, next question. What safety tips is this? Stay awake and alert. Stay awake and alert. A, social media. Letter B, public transportation. Letter C, walking. Number 4 question. What is the acronym meaning of EDC kit? Letter A, Everyday Courteous Kit. Letter B, Everyday Carry Kit. Letter C, Everyday Chismosa Kit. So, ulitin ko. Everyday Courteous Kit. Letter B, Everyday Carry Kit. Letter C, Everyday Chismosa Kit. Okay, the last one. Give me the meaning or acronym meaning of sawi. So, dapat alam po natin yan. Yan po yung huling discussion po natin. So, ito po yung quotation po natin sa ating safety guide or safety tips guide. So, lagi nating tatandaan, for safety is not a gadget but a state of mind. So, lagi nating tatandaan, ang safety po ay hindi po yan gadget, hindi po yan cellphone para lang po paglaruan po ninyo, kundi dapat ito'y isa isip at isa puso para alam po natin kung ano yung mga safety tips na dapat nating gawin para hindi po tayo mapahamak or hindi po tayo madisgrasya. So, laging tatandaan, ilagay po natin yan sa ating state of mind, yung mga safety tips na atin pong idiniscuss sa araw na ito. Muli, maraming salamat po sa inyo pong lahat, mga kapwa ko kamag-aral, na nakinig po sa ating pong discussion na safety guide po ng ating pong paaralan ng Mangaldan National High School. Yan. So, naway sana, my dear student, my dear
beloved student ng ating paaralan, naway may natutunan po kayo sa ating pong diniscuss na safety guide po ng ating pong paaralan ng Mangaldan National High School. So maraming salamat po ulit mga kapwa ko kamag-aral sa inyong pong pakikinig. So muli, ako po si Mark Raven C. Flores, your Unified Guidance Office Family President ng ating pong paaralan ng Mangaldan National High School. At nagsasabi rin po ng katagang, be always safe, be always stay alert and awake para po maiwasan po natin ang kapahamakan sa ating pong mga buhay. Maraming salamat and bye-bye and God bless us all mga ading ko. Thank you po. God bless. Bye mga ading.